Pero, syempre, iba naman to. Pag-usapan ulit natin yung nabitin kanina bago pa mabitin ng todo-todo, mga kababayan. Ito, yung kahapon, itutuloy lang natin dahil po lumabas nga po dito sa Cavite, ay sinasabi na itong pamilya Revilla, particularly itong si Bong na member po ng alyansa, mga kababayan, ay inilaglag daw po ang mga kasama, particular na sila Benhur Abalos, yan yung mga nawala, na sila Erwin Tulpo, at yung iba pa. At itong si Bongo, sila Philip Salvador, itong si Aimee, ang mga nandoon, mga kababayan. Sabi dito, may nagsasabi na hindi amin yan. Sabi ko nga kanina, paanong hindi inyo yan? Ang nakasulat na mga pangalan ay mga Revilla. Nandyan si Lani, nandyan sila Jolo, ay sila Brian, Agimat. At kung bakit nyo pinayagan na ibigay ito kung hindi kayo kung wala kayong permission, kung walang authority ninyo, bakit nyo pinayagan na ipamigay ito? Sabi kasi nila, ito daw ay kay Bongo. Mga kababayan, kasi sumagot din si Strike Revilla na nananawagan po kami na huwag kayong maniniwala sa fake news. Okay, sabihin natin fake news granting na mali yun. Pero paano na ikalat, na circulate yun doon sa inyo, doon sa lugar ninyo? Mga kababayan, bakit nyo pinayagan? Pero wag natin pagtuunan ng pansin yon. Kasi ibang aspeto or ibang direksyon yung nakikita ko dito, mga ka-GPnatics. Kung naalala ninyo po, yung inilabas din ni Tio Moreno, puro DDS na lang yung talagang topic, no? Kung naalala nyo yung inilabas ni Tio Moreno, nasabi niyang ganon ay, hindi ko po iboboto ang PDP ng diretsyo. Sabi niyang ganon, ako po ay talagang tagasunod ni Tatay Digong. Pero, hindi ko naman po maatim na yung iboboto ko ay ayaw po kay BP Sara at gusto na si BP Sara ay ma-impeach. Yes, ang tinutukoy ko po, sabi ni Tio Moreno, ang tinutukoy ko po ay si Bongo at si Philip Salvador. Napapaisip tuloy ako ngayon, mga kababayan. Kasi kung kay Bongo ito, mga ka-GPnatics, granting kunwari kay Bongo, yung sinasabi nila na picture daw or yung sample ballot. Picture ka ng picture, GP. Sample ballot. Yun daw po ay galing kay Bongo. Tingnan natin, mga ka-GPnatics. Kunwari, galing nga talaga kay Bongo to, mga kababayan. Yung pagbibintang nyo, yung pagtuturuan ninyo, may ibang mapapahamak dito. Kasi alam nyo naman, malawak ang utak namin. Tingnan nyo, lalagyan natin ngayon ng tanda, mga kababayan. Kasi nagsasabi, kung kay Bongo ito, bakit hindi PDP laban ang mas marami dito? Bilangin natin ang PDP laban, mga kababayan. Si Philip Salvador nandito. Ito si Philip Salvador, isa. Si Marcoleta, dalawa. Ito si Marcoleta. Isama na natin si Aimee, kasunod niya. At isama natin, mga kababayan, si Bongo. So, 4 lang ang PDP dito. 3 nga lang. Isama natin si Aimee. 4. Mga ka-GPnatics. Ngayon, kung kay Bongo ito, hindi masasagot ng pagtuturo ng mga nasa Cavite na kay Bongo ito. Kasi 4 lang sila eh. Kasi kung kay Bongo ito, mga kababayan, dapat mas marami ang PDP laban. 8 po ang nasa alyansa dito eh. 9 pa nga eh. Kasama si Aimee. 'Di ba? Dapat kung kay Bongo nang galing ito, mas marami ang PDP. Ngayon, mga kababayan, EGP, sabi mo kanina, ayaw ni Bongo dito kay Sara Duterte. Ayaw din ni Philip Salvador kay Sara Duterte. Gusto nila na ito ay ma-impeach. Pasok tayo dyan sa usapan na yan, mga kababayan.
Hindi kaya. Okay? Ganito, kung sasabihin talaga nila kay Bongo ito, lumalabas ngayon, mga kababayan, na itong mga tao na nandito is anti-Sara. Lumalabas ngayon na totoo yung sinasabi ni Tio Moreno na ayaw ni Bongo, ayaw ni Philip Salvador kay Sara Duterte at gusto nila itong ma-impeach. Bakit ba, GP? Ano ba talagang katotohanan dyan? Ganito po kasi. Sabi ko nga, may faction ang Duterte. Si Bongo, si Philip Salvador, Hanilet, mga kababayan, sila ay makatandang Duterte. Tapos, itong sila Philip Salvador naman, sila, ngayon nahahatak na si Robin Padilla, si Harry Roque, nasa part ni Inday Sara. Itong mga to, mga kababayan. At alam nyo noon, nung tumatakbo, noong 2022, magkaaway si Digong at si Sara. Hindi makalapit basta-basta si Sara Duterte doon sa tatay niya kasi may pumipigil. Laging nandyan sila Bongo, humaharang. Tapos, si Sara, ayaw niya na siya ay minamanduhan ng tatay niya. Kaya siya nag-vice president. Mga kababayan. Tapos si Bongo naman gustong maging presidente, di ba? Pero eventually, umatras din naman. Pero ngayon, ibang usapan na mga kababayan na si Digong Duterte ay nandoon sa dahig. Di ba? Nakakulong. At alam natin, malabo pa sa tinta ng puset na hindi na po talaga makakaalis, makakalabas basta-basta si Digong Duterte. Ano ang mangyayari ngayon? Mga kababayan, si Bongo, sabihin natin ang kanyang pangarap ay maging vice president, hindi man maging presidente. Pero malamang sa malamang, mga kababayan, ganito kasi ang nangyayari dyan. It's either vice president or president si Bongo. Ayaw niya na nandyan si Sara Duterte kasi mahati ang boto. Mahati din po, mga kababayan, yung mga Duterte. Yung boto ng mga Duterte at mahati din yung mismong mga Duterte supporters. Kasi magiging dalawa sila eh. At alam natin na si Sara Duterte ang number 1 na kalaban ni Bongo, mga kababayan, pagdating po sa posisyon. Alam niya na kapag nandyan si Sara Duterte, hindi siya makakapwesto. Napansin nyo din, kahit mismo yung mga anak ni Pulong, anak ni Bongo, nag-aaway-away. May problema talaga itong pamilya na to. So, ibig mo bang sabihin, GP, hindi lang paninira yung sample ballot na yan. Baka talagang totoo na ito ay talagang ipinasok nila si Bongo. Maaari. Maaari na ipinasok talaga nila pinapasok nila o pinapasok yung pangalan ni Bongo sa listahan na to, mga kababayan. Dahil alam naman natin yung sa politika, ganyan eh. 'Di ba? At saka magulo. Oh. Si ngayon, makikita natin sino ba talaga ay ang mga taong may mga interest. 'Di ba? Sino yung gusto talagang makaupo sa pwesto. So kahit na sabihin mo, anak yan ni Tandang Digong si Sara, pag ang isang tao ay gustong kalabanin yan, mga kababayan, kasi mapapansin nyo naman eh, itong mga taong to, kasama nila si Digong Duterte dati. 'Di ba? Laging nakasunod, laging nakabuntot parang aso. Pero anong nangyari? Pumunta ba sila sa Netherlands? Wala. Hindi nagpakita kasi nandun si Sara. Magbabangayan yung mga yan. 'Di ba? Ayaw nila magpang-abot-abot sila. So kayo ba naniniwala na ito ay kay Bongo, mga kababayan? Ako naniniwala na itong sample ballot na to ay talagang may gumawa. May gumawa na kung saan gusto nila sila ay manalo. Kung sino man yon, mga kababayan, kasi yung inaantay natin na sagot galing sa mga rebellion, dahil sabi ni Strike Rebilla, hindi raw nanggaling sa kanila. May nagsasabi ito daw ay nanggaling kay Bongo. Pero hanggang sabi lang. Pero ang tanong, bakit hindi nyo pinigilan na mayroong sample ballot na hindi manggagaling sa inyo?
galing pa sa kabilang kampo. Not unless, mga kababayan, pinayagan nyo ang sample ballot na nanggaling sa kabilang kampo dahil kakampi nyo rin ito. Diba? Kakampi ninyo sa ibang bagay, kaibigan nyo. Remember, si Philip Salvador, ikaibigan talaga yan nitong si Bong Revilla. Kaibigan din yan ni Robin Padilla. Kaibigan din yan ni Jinggoy Estrada. Kaibigan din yan ni Rudy Fernandez nung nabubuhay pa. Silang 5 ang magkakatandem. Meron pa nga nagsabi sa akin dito, Sir, nagpunta yan sa ibang bansa nung nakaraan. Yang 4 na yan, magkakasama sila. Ako ang naglinis ng kwarto nila. O, di ba magkakaibigan? So, tingin ko dito, mga kababayan, ito ay talagang ginawa. Ginawa talaga. Yan yung ginawa nilang sample ballot. Kasi, imposible naman ito ay makalusot under the watch ng mga rebelya. Biruin mo, merong rally doon, nagpapamiting, nagpapatawag ng meeting, tapos may ibibigay na sample ballot, hindi mo man lang titingnan. Mga kababayan, tatanggapin mo na lang. Ang sigurado tayo, itong dinadala nilang pangalan. Tama, AIX. To? Sabi ni Bing Maris, SMXB. Nakakainis yung Joey. May araw din yan. Alam nyo, sa totoo lang matalino. Yan sila Joey Cruz eh. Kaya lang ginamit sa mali. Diba mga kababayan? Ito naman ang pag-usapan po natin. Para hindi kayo masyadong maguluhan dyan. Mas maganda sana yung paliwanag ko kanina nung hindi tayo naputol eh. Oo, yung kaninang hapon. Mas masaya at mas maganda yon. Kaya lang naiba tuloy yung paliwanag ko ng konti. Pero okay lang, di ba? Pag-usapan naman natin ang isang DDS pa ulit, mga kababayan.